at Japan. Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa, sa lahat po na nakikinig at nandito sa Zoom Bible Study po natin ng Jail Ministry. And greetings din po sa puso ng ating senior minister ng tribe na ito. Kung walang iba, kundi si Bishop Moses Chumalaw at ang ating puso po ng ating Global Overseer ng tribe na ito, ang ating Archbishop Rachel Chumalaw. And greetings po ang gagaling dito sa Japan, Yoshiko Nigai Shimas. Minasama kayo. And ako po'y natutuwa na makasama kayo at mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Yung buko lang tayo pansamantala at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na makanig ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, na maging alerto po kami at pakainin mo kami ng iyong banal na salita. Hayaan mo yung banal na Espiritu ang siyang magsalita sa bawat isa sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Meron po akong gustong i-share sa bawat isa sa ating po ngayon na nakikinig na kumpleto ang ating katawan. Marami pong parte ng ating mga katawan. Meron pong ulo, merong kamay, may mata, may ilong, may paa, may katawan, may puso. Lahat ng parte po ng ating katawan is may kanya-kanyang function. Meron po kanyang ginagawa. At kapag ito po'y ating binibigyan ng pansin at halaga at ginagamit ng maayos, ito'y nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay din naman, nagdudulot ng tama sa ating buhay. Lahat ng aspeto ng ating buhay, either spiritual, or physical, or emotion, pag ginagamit po natin ng maayos ang parte ng ating katawan. No, gusto ko pong i-share ang isang part ng ating katawan na nagbibigay ay nagdudulot po ng malaking epekto sa ating buhay Kristiyano. Kahit na po ay Kristiyano na tayo o hindi pa Kristiyano, napakalaking epekto. Even napakalaking epekto rin itong part ng katawan natin kung bakit nandito tayo ngayon, nagkakasama, nandyan tayo nakikinig, at kung minsan nandyan tayo sa sitwasyon na nasa loob ng piitan. I hope na maintindihan niyo po ito. So, ang gusto ko pong tutukan mga kapatid is, can you open your Bible with me on James chapter 3 verses 5 to 6. Basahin po natin at ito po ay ating intindihin. Ano pa itong part ng katawan natin na nagbibigay ng malaking epekto sa ating buhay. In verse 5 po ng James chapter 3, sabi ng salita ng Panginoon, likewise, the tongue or ang dila is a small part of the body, but it makes a great boast. Consider it what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the part of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Thank you po for projecting. So ang pag-uusapan po natin mga kapatid is ang tongue or ang dila. Nabasa po natin, nabanggit sa salita ng Panginoon, napakaliit lang ito. Kahit iganyan nyo, ang liit. Compared sa ulo, napakaliit po yung dila natin. Pero napakalaki ang nagagawa nito kapag naingat po natin gamitin at maayos at nasa tamang paggamit sa anumang aspeto ng buhay. Now, bakit ko po nasabi, hinambing ng ating Panginoon kapag nakapunta na po kayo sa gubat or sa forest or grabing malawak na pagubatan at meron kayong dalang posporo, napakaliit yung posporo, konting spark lang or konting yung upos ng sigarilyo na meron pang baga, ay kapag yun po ay nagkumpisa, konting-konting maliit, ay pwedeng masunog lahat yung gubat, kagubatan or forest. Madaming madadamay, maraming masisira, kaya may forest fires. Kung minsan, kahit saan po kahit sa bahay natin, kung saan tayo nakatira, kung minsan, ang daming bahay na susunog, pero kunti lang ang dahilan. Inambing po ng Panginoon na kagayan po
yan ng ating dila, our tongue. Kapag napakaliit yan, pero napakalaki yung nagagawa sa bawat buhay natin, kahit tayo ay Kristiyano. Bakit ko po nasabi yan, mga kapatid? Hallelujah. Can you please project Proverbs? Bakit po? Chapter 18, verse 21. Dito po tayo mag-umpisa. Atin pong siyasatin, mga kapatid, kung bakit kailangan pag-ingatan ng paggamit ng ating tongue. Ang dila po natin, kasama ng ating bunganga, ang ating lips. Package na po ito. Okay. The tongue has the power of life and death, and those who live in will eat its fruit. Ang tongue po natin, ang dila po natin, as the power, it's either na buhay or kamatayan. Bakit? Nakadepende po yan, mga kapitid, sa ating paggamit, sa ating dila, ang ating bunganga, sa ating pagbibigkas, sa ating pong pananalita. Kagaya ngayon, nagsasalita po ko sa inyo. Naging maingat po tayo sa ating pananalita, paggamit ng ating dila. It's either ang may bibigyan niya ay pagpapagla, buhay, maayos, tamang buhay, tamang relasyon, maging kalayaan din. Pagtama ang paggamit natin. Malay natin, sabi ng Diyos, you are free. Pagtama yung pagkabigkas. Pero kung sabihin niya, you are guilty, hindi tama yung you are guilty, hindi tama yung pagkabigkas, may iwan po tayo dyan. Now, that will depend po sa paggamit natin, kung maayos natin gamitin ng ating bunganga at ating dila. On the other hand, mga kapatid, kapag hindi po natin maayos itong ginagamit, it gives death, destruction, paninira, or masira ang buhay natin. Napakalit ito, mga kapatid. And I'll be speaking on reality sa buhay. Kasi kahit po tayo mga Kristiyano o hindi Kristiyano, kapag hindi maayos ang ating paggamit, it will either correct us, it will bless us, or it will destruct us. Sa ating pong hinihintay na State of the Nation address ng ating presidente, siya po ay magbibigkas. Kung hindi maayos po ang kanyang bibigkasin at pananalita, it will judge him. Kung maayos siyang presidente. Now, gusto ko pong tingnan natin sa ating sarili mismo. Because this will either bless us or it will curse us. Una, kapag maayos po ang ating paggamit ng ating dila, ang ating lips, ang ating bunganga, ibig kong sabihin, ang ating pong pananalita, in a proper way, when we carefully, maingat po tayo, when we carefully speak, magsalita or talk to people with words, maingat po ang ating pananalita, maayos ang pananalita, it brings life, buhay. It brings joy, masaya. It brings encouragement, it brings hope, it brings blessing, it brings healing. Kapag maayos ang ating pananalita. For example, ngayon, umaga, good morning. Halimbawa po ngayon, good morning, kapag meron kang nakaharap o katabi o yung boss o yung sir natin tapos sinabi sa iyo, pananalita, maayos na pananalita. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Di ba masaya sa pakiramdam? Good morning. Hello, good morning. Pero pag sa umaga pa lang, magharap mo isang boss or isang officer or katabi mo is iba yung the way na magsalita. Nagsalita naman pero good morning. Parang hindi ka masaya. Pero kapag meron kang na-meet, umaga pa lang sa ay, hello ma'am, hello sir, brothers, good morning, good morning. Di ba masaya? Now, dito po natin step by step mapapag-aralan kasi nakadepende sa ating pananalita kung minsan the way we speak the spoken words on the right time. Tamang oras. Kung minsan dito po tayo nagkakamali at dito rin nasisira ang ating buhay and even ang relasyon sa pamilya, even sa atin mismo. Kasi kung minsan nagsasalita, ginagamit nga ang pananalita, ang dila, pero hindi sa tamang oras. Now, this time, nagsasalita ako, at least nakikinig po kayo. Praise the Lord. Pero kung minsan, kung hindi tamang oras, lahat tayo nagsasalita, magulo. Now, there is a proper time to talk. There's a proper time to speak po, magsalita.
And dito po, natututunan natin, nagiging magulo ang isang grupo, magulo ang isang pamilya, pag lahat ay lang yung salita ng salita. Parang graduate lahat ng mass communication. But if we do it carefully, brothers and sisters, carefully, nasa tamang oras, right, the right time, the right word. Bakit right word, mga kapatid? Ang ating pananalita. I'll give you an example. Dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, ang dami kasi nating lingwahe. Mabuti na lang po at merong Tagalog. At lahat tayong mag-Tagalog. I'll give you an example. Kasi kung minsan, dahil sa dami ng lingwahe natin mga kapatid, at hindi pa natin alam yung lingwahe, doon po tayo hindi nagkakaintindihan. Doon po nasisira ang relasyon. Kaya kailangan din nating maging maingat sa ating pananalita. I'll give you an example. Meron po tayong mga kapatiran nandito sa Japan. And sabi niya, Pastor, nalilibugan ako sa iyo. Ay pagkasabi niya ako, lumaki yung mata ko. Sabi ko, lalaki pa naman ang nagsabi. Sabi ko, inulit niya ulit. Pastor, nalilibugan ako sa iyo. Medyo nag-isip na ako. Yun pala, siya ay Bisaya. Ang ibig sabihin pala yung nalilibugan, nalilito siya sa akin. Siyempre ako hindi ko maintindihan. Kaya ito po ang isang example kung minsan language barrier po sa atin, kung minsan kailangan nating maging maingat even sa ating pakikinig. Lalo na ang dami nating lingwahe kung minsan. And ako mismo, nabiktima, sabi ko, nagganyan pa nga ako teka muna. Pero nung in-explain niya, Bisaya po ako, Pastor, ang ibig ko, yung nag-explain sa akin, nalilito pala. In-explain ko ang ganito, nalilito pala siya. Now, ito po isang halimbawa na kapag maingat po tayo even sa ating paggamit ng ating pananalita, ating bunganga, it will bring at maging ayos ang ating samahan kung minsan. If we do it on the right time, the right word, tamang oras, and kung minsan on the right tone. Bakit? Maging ingat din tayo sa pananalita kung minsan on the right tone. Tono ng boses. Hallelujah. Uli, sa atin po sa bansang Pilipinas, ang daming isla, meron po yung tono ng boses. Parang galit kung minsan, pero normal na sa kanila yon. Kung magsalita, parang galit. Mayroon pong mga lugar sa ating bansa na kung nagsasalita sila, ay parang galit lahat sila. Pero kung tanungin mo kung galit sila, hindi na, normal lang pala yun kasi yun ang kultura nila. Meron naman meron lugar sa atin po, sa Pilipinas na banayan. Yan, banayan kung magsalita. Very smooth. Halimbawa, meron akong kapatid na nandito rin sila rin nagsasabi, Pastor, galit ako. Sabi niya, okay. Siyempre, okay lang yan, sister. Yan pala, galit na galit siya. Ilonggo yata, Ilongga. Sabi niya, galit ako. Ay alam ko, normal lang galit na pala siya. Hindi ko maintindihan. Now, I come to learn, naintindihan ko na, even sa pananalita, kailangan ding pag-aralan. Kasi meron tayong iba-ibang kultura and I come to understand na mayroon siyang gustong sabihin. Now, what I'm saying, if we are very careful, maayos at maingat po tayo sa ating paggamit ng ating pananalita on the right tone. Tono kung minsan. Nagkakaproblema po tayo kahit Kristiyano tayo dito kung minsan. Why I'm saying this, brothers and sisters? Halimbawa, sa pamilya, lalo na pag magkapamilya, magkapatid, magkasama sa simbahan o magkasama sa silda, kung minsan natataasan ang boses, kung minsan hindi natin namamalayan na mataas na yung boses natin, tapos ang akala po natin ay okay lang kasi pamilya ko yan, brother ko yan, naintindihan niya, pero sa loob-loob yun, masakit na pala. I'll give you an example. Sa isang mag-asawa, normal na kasi magkasama po sa bahay, magkasama, and then sabi ng mister, dahil meron siyang gustong sabihin, sabi ng mister, kape. Siyempre galit yung asawa. Sabi niya, wala man lang bang kape, kaya hindi nagtimpla ng kape. Pero kung sabihin mo in the right tone ay husband, asawa ko, pwede bang magtimpla ka ng kape? Meron yung the word caress or paki. Nagbibigay po ng pakiramdam na maayos even sa buhay na kasama man natin, best friend man natin, or kasama sa simbahan, pero
Ayun, balik po natin yung proper word of saying po and opo, yung merong paki or please. Amen. Kasi kung minsan dahil nasanay na tayo sa pakikipag-usap, nasanay na even sa communication sa bawat isa, even relationship sa magkakaibigan, sa timbahan, magkakapamilya, nasisira because hindi po natin pinipili yung tama o aktong salita na kailangan sabihin. Kung minsan po sa atin, ang pakaramdam po natin is, ay okay lang, naiintindihan niya yan, ay okay lang, alam niya na yan. Pero sa kanila pala, masakit na. Kaya that is the reason na sisira ang relationship. Amen. Kaya pag-ingatan po natin yung tono ng ating pananalita. Kung minsan, because nakaka-epekto po yun. Halimbawa po sa atin po nandyan nasa jail. Halimbawa, mayroon tayong request kay sir, kay officer. Sir, pwede bang ganito? Ay, matutuwa si sir kasi maayos. Pero kung magsabi na, sir, gawin mo yan. Sir, alam mo parang boss tayo. Parang tayo. But when we do it in the proper words, with carefully chosen word, nagbibigay po ng buhay ng tama at maayos. The right tono, merong paki or please. Amen? Dito po sa Japan, nasanay ang mga Hapon, mga Japanese na meron yung yoroshiku onegaishimasu. Pag merong sasabihin, please, please. Pag makikita niyo po sa television, palagi silang bow ng bow. Meron ang gagawin, yoroshiku onegaishimasu. Mataas man yung tao, may posisyon man yung tao, may katungkulan man o wala, parehas na, hi, please, onegaishimasu. And is napakasaya sa pakiramdam. Pag lahat ng tao ginagawa, wow, hallelujah, it will be a very good atmosphere po sa lahat ng nandun sa isang grupo, sa selda, sa isang fellowship, sa isang church, sa isang pamilya. Another thing is, if we carefully speak the right word, the right time, the right person sa tamang tao. Kung minsan, makinig po tayo dito, kung minsan maraming nagagawin dahil sa galing natin, pero hindi naman sila ang kausap natin. True? Totoo po ba? Kung minsan maraming taong nagagawin, hindi naman sila kasali sa kausap natin, hindi naman sila kasama, pero napagbubuntunan natin ng ibang pananalita or bad expression or bad words. Why? Hindi po tayo careful, tuloy nagkakagulo. Amen. So, this time, ang ating bunganga kapag we do it maayos, in a careful way, nagbibigay po ng payapa, peace, joy, blessing, happiness sa buhay natin. Kaya pag gising mo sa umaga, merong sasalubong sa'yo, hello brother, hello sister, good morning. Ang ganda. Imagine this, brothers and sisters, may makasalubong ka, kaya ang guwapo mo naman. Kahit naman na kahit hindi nag-ayos ng itsura, pero sabihin mong guwapo, nakakaganda sa loob. Pero makasalubong pa lang, ay, maghilamos ka ang pangit mo, masakit sa loob. Amen. At least dito po in just simple things, natututunan natin how to value the words that we speak, how to value yung mga kailangan nating big. Kasi there are times, kung minsan, mga kapatid, kung minsan na may mga salita na kailangan hindi big kasi mamaya makikita po natin ito. Mapapag-aralan natin, tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen. It affects the way we speak, it affects our Christian values even. Kaya siguro mayroong good moral, may GMRC pa ba sa pag-aaral hanggang I don't know. Now, on the other hand, kapag hindi tama at maayos ang ating paggamit ng ating bibig, ng ating dila, it gives death. When we careless, kaya alam niyo po yung kantang Careless Whisper, kaya nga naging Careless Whisper yun, delikado yun. Hindi yung tama. When we carelessly spoke unguided words. Okay. Unguided words kung minsan may mga salita na hindi naman kailangan bigkasin, binibigkas po natin. Nakakasira, nakaka-hurt, nakaka-destroy. Kahit mismong kasama mo sa buhay, kahit mismong kaibigan, kahit mismong pamilya po natin kung minsan. Bakit nasa isip natin kung minsan ay di bale? Nanay ko yan, tatay ko yan, pamilya ko yan, pastor ko yan, naiintindihan niya. But sometimes nakalaki ng apekto. Why? Sa atin, ang alam natin okay, pero sa ibang tao, napakasakit pala. When we are careless sa unguided words,
Wala pong self-control. It destroy a person's life. It humiliate a person's life. Ano po yun? Bad words. Bad expressions. I'm sorry po. Pero tinuturuan ko ng Panginoon para even yung bad words, bad expressions ay pag tayo ng Kristiyano, zip. Amen. Instead of saying bad words, Lord, praise you Lord. O kaya, instead na meron ka ng mafambit yung bad words, ang sabihin mo lang, ang guwapo mo, ang ganda mo. Now, it will turn into blessing. Amen. Kasi doon po ang sumisira, even sa relationship po nating lahat. And the Lord, the Holy Spirit, is teaching us all these things. Ngayon lang, yun nga lang, brothers and sisters, dahil naging high-tech na ngayon, hindi nga nagsasalita kung minsan ng mga tao, ay dinadaan naman sa social media, ilalagay po sa Facebook, ay tinubala lahat ng istorya ng buhay, lahat ng masasamang pananalita, na parang maalaala mo na kaya in the past. Huwag po ganon mga kapatid. We should not make use of the social media para sirahan ng isang tao. But we have to choose carefully the words that we speak. Ulit, tinuturuan po tayo ng Panginoon. Sa book ng Proverbs, it's either yung paggamit natin maayos ng ating pananalita, if we do it properly, ang bigkas po natin, the words that we speak, we chose it properly, it will bring life. Paano po natin ito? Okay, what must we do to be careful in the words? Ano pong gagawin po natin nang sa ganun, maging maayos po tayo sa pagpili ng ating pananalita kung minsan hindi natin maiwasan dahil lumaki po tayo. Pastor, lumaki po kasi kami sa ganito, sa pamilyang ito na talagang, I'm sorry for the word, lumaki po kami sa pamilyang ito na talaga pong nagmumura at maraming bad words. Meron pong paraan. Meron pong paraan at sinabi ng ating Panginoon ng taganong magamot, ng taganong is maayos pong ating mga pananalita so that magbigay po ng pagpapala. Turn with me to Ephesians chapter 4, verse 29. Okay, sabi ng salita ng Panginoon, do not let unwholesome talk come out of your mouth, but only that is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ang gawin po natin mga kapatid ay yung bigkasin mo lang, yung tama lang, yung godly. Okay? We choose the words that is godly, that brings life. Kung kailangan bago magsalita, mag-isip muna po. Ito po ay lesson para sa ating lahat, including myself. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna, hindi, ano na yan? Okay? So, we need to choose the words na yung nakakatulong, hindi yung nakakasira. So, we think if nakakatulong yung salita nito, then speak it. Pero kung hindi kailangan nakakatulong, then huwag mo nang sabihin. Pigilan mo na lang. Pastor, pigilan ko na lang. Maging pagpapala pa. Amen? Walang masasaktan. Another thing, Colossians chapter 4, verse 6. Okay. Sa Colossians chapter 4, verse 6, makikita po natin if ang mga pinag-uusapan po natin ang ating mga sinasambit is godly conversation. We speak the truth. Tingnan niyo po. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ang ating pananalita, at least nagbibigay po ng blessing, nagbibigay ng tamang pananalita, at least meron yung may sense dapat ang ating sinasalita. Kaya meron po yung kasabihan kung minsan, may mga tao sasabihin, ano ba naman yan? Magsalita ka, walang kaasin-asin. Ano ibig sabihin? Wala. Nonsense. Whereas kung minsan may mga kwento, pananalita, o pag-usap na nonsense, hindi po yung nakakatulong. So we have to choose the words. Pag nag-uusap po tayo, at least godly conversation, it brings a blessing pag-aaral po sa ating buhay. Okay? It should be gentle conversation. Okay? When you say gentle conversation, at least meron namang maayos ang ating pag-uusap. Okay? And with caress. With carefulness. Another thing, pangatlo na kailangan po natin gawin ng taganong, kahit po na alam po natin ang pinagmulan po natin or pinanggalingan po natin is hindi tama, or we are in a society na hindi tama po yung mga pananalita. There are steps. Pangatlong step, James chapter 1. Okay, James chapter 1 verses 19
and 20. Sabi po ng salita ng Diyos, ganito ang gawin po natin. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God's desire. Ang step na gagawin natin ay makinig, quick to listen. Praise the Lord sa mga nakikinig po ngayon. Kaya during Bible study ay makinig ka, maging attentive ka. Ngayon po, it's my time to speak. Kaya we need to do is, we have to quick to listen. There's a time to speak na magsalita ka, pero ngayon makinig ka. Do not keep on standing. Do not keep on moving. Maging focus ka. Alam niyo po yung mga talagang masursing nakikinig sila po ang pinagpapala ng Diyos. Why? They put it in the mind and put it to heart and put it into action. Pagpapala yun mga kapatid. Slow to speak. Sa Ilocano, hangad rasudos nagsasao. Hindi po nagmamapadali pala kayong nagsasalita ba? There's step by step na pananalita. Okay? If now it's my time to speak, mamaya makikinig din po ako sa mga presentations ninyo. Amen? And the last one is slow to become angry. Okay? Self-control. Kailangan po natin ng self-control. And the last one, fourth step, na gusto kong may share para maiayos po natin ang ating words, chosen words that we speak. Proverbs chapter 13 verse 3. Proverbs 13 verse 3. Okay, pag-ingatan po natin ito. Sabi ng salita ng Panginoon through King Solomon, those who guard their lips preserve their lives, and those who speak rashly will come to ruin. Okay, if you are there, meron kang kasamaan, guardyahan mo ang bibig ko, Panginoon. Baka kailangan natin kung minsan ng security guard. O kailangan natin yung security guard sa ating pananalita kung minsan. Amen. Para na kung minsan, kung kailangan i-zip yung mouth, then we zip it. Why? There are words that we should not tell na nakakasira po. But only the words na nakakatulong sa buhay at pananampalataya and good relationship ng ating sambayanan. Amen po ba? And the last one, why we need to be careful. Bakit po natin pinapag-aralan? Bakit kailangan na maging careful tayo, maging maingat, maayos, even sa ating pananalita, the words that we speak, choose the words that we speak. Why? This is very important. Si Jesus pong nagsabi nito. Okay, Matthew chapter 12, verse 36. Sa Matthew chapter 12, verse 36, ito po yung sabi ng salita ng Panginoon kung bakit kailangan po natin maging careful. Okay? But I tell you, that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word, every word that they have spoken. Lahat ng sasalita na sabi po natin. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Darating po ang panahon when Jesus Christ will come and He will sit on His throne. Lahat po tayo makikita at titignan ng Panginoon, tama ba yung salita na binigkas mo? Tama ba yung words na dapat na sinabi mo kay sister, kay brother, sa nanay mo, tatay mo, sa anak mo, sa pastor mo, sa officer mo, sa gobyerno mo? Is tama ba yung ginawa mo? And time will come, pananagutan mo, sasagutin po natin yan sa Panginoon. Amen? So, starting now, mag-umpisa ngayon na pag-aralan po natin, Lord, magiging careful na po ako sa aking pananalita. Pipiliin ko po yung kailangan kong bigkasin. Kung in the past is naging ngayon, Lord, meron palang kailangan gawin ng isang maging tunay akong Kristiyano, maging malaya ko, I have to control and have to make use carefully of my tongue, my mouth, and my lips. Di ba po mag-end po ako dito, sa batas po natin, sabi ng batas natin, you have the right to remain silent. Any word that you speak will be gagamitin, will be used against you. Kaya even po in the government, we need to be very careful also on the way we speak. Yung totoo lang, yung tama and truth that will bring into tama at maayos na pag-uusap. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and I hope
na starting now, including ako po, ay matuto po tayong guwardyahan ang ating mga pananalita that will bring blessing life sa bawat isa sa ating pamilya, kasama sa selda, mga opisyal, kaibigan, anak, that will bring blessing to our life, even to our spiritual life. Tayo po ay yumuko at manalangin magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama sa kalangitan, maraming salamat sa panahon na ito na pag-aralan, O God, kung paano gamitin ng tama at maayos ang aming taong, ang aming bunga, ang aming lips po, sapagkat sinabi mo sa iyong salita na it's either it brings life or death, kung paano po namin gamitin. Ito'y nakaka-apekto po sa aming buhay spiritual. Nais po namin magpatuloy at palaging manatili na banal, maayos at maging daluyan ng pagpapalas, mag-umpisa sa aming pamilya, sa aming buhay, sa lahat ng nakaka-apekto sa amin, O Diyos. Hayaan mo ng aming napag-aralan ngayong umaga ay mag-umpisa ngayon na mismo. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na magampanan po namin, magawa po namin ito para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless.